Sa mga kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans, at mga kapwa ko OFW sa mampaling sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Ito na ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Dalawang Pinoy boxer na kasama sa International Boxing Hall of Fame. As of November 2019, mayroon pa lamang dalawang Pinoy na boksingero na napabilang sa International Boxing Hall of Fame. Ang Modern International Boxing Hall of Fame headquarters ay nasa Canastota, New York, United States na nagbibigay karangalan sa mga boksingero, trainer at iba pang may kontribusyon sa sports sa buong mundo. Ang mga inductees o mga napasama sa International Boxing Hall of Fame ay pinili ng mga miyembro ng Boxing Writers Association of America. Ang kauna-unahang Pilipino boxer na na-induct or natalaga sa International Boxing Hall of Fame ay si Gabriel Blas Elorde noong 1993. Napanalunan ni Elorde ang lineal super featherweight title noong 1960. Nasungkit din niya ang inaugural WBC at WBA super featherweight title. Si Elorde din ang may record na naging pinakamatagal na super featherweight champion. Naging hawak niya ito ng 7 taon. Si Elorde ay tinuturing na one of the best Filipino boxer of all time, kasama ang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao at Pancho Villa. Natapos ang karir ng ating pinagmamalaking si Gabriel Blas Elorde na may ring record, total fight 118, panalo 89, knockout 33, meron po siyang 2 tabla. Siya po ay lumaban sa bantamweight, featherweight, super featherweight at lightweight division. Si Elorde ang kauna-unahang boksingero mula sa Asya na napabilang sa New York-based International Boxing Hall of Fame. Kabilang din si Elorde sa World Boxing Hall of Fame. Si Elorde ay binoto na 78th best fighter by the Ring Magazine Writers noong 2002. Si Elorde ay tubong Bugo, Cebu, Philippines, pinakabata sa 15 magkakapatid na galing sa mahirap na pamilya. Ang hilig niya sa boxing ay impluwensya ng kanyang kaibigan na si Lucio Laborte, dati ring professional boxer. Si Elorde ay pumanaw noong 1985 sa edad na 49. Ang pangalawang Filipino boxer na na-induct or natalaga sa International Boxing Hall of Fame ay si Pancho Villa sa kategoryang old-timer. Si Francisco Gilledo or mas kilala sa pangalang Pancho Villa na sa kabila ng taas lamang na 5 feet 1 inches at hindi pa tumitimbang ng mahigit sa 114 pounds ay kauna-unahang boksingero from Asia na nanalo ng World Flyweight Championship noong 1923. Dahilan upang mabansagan na one of the greatest flyweight boxers in history. Si Pancho Villa kahit minsan ay hindi pa na-knockout sa kanyang boxing career. Natapos ang career ni Pancho Villa sa boxing na may ring record na total fight 103, panalong 89, knockout ng 22, talo na 8 at mayroon siyang 4 na tabla at mayroon siyang no contest na 2. Ang pagkapanalo ni Villa noong 1923 ay nagsilbing kauna-unahang Asyano na nanalo ng International Boxing Championship. Noong October 1961, napasama na din si Villa sa The Ring Magazine sa kanilang sariling Boxing Hall of Fame. Si Villa ay nag-rank ng 59 out of 80 sa The Ring Magazine Best Fighter of the last 80 years. Naboto din si Villa as the number 1 flyweight of the 20th century by Associated Press in 1999. Si Pancho Villa ay tubong Ilog, Negros Occidental. Pagsapit ng edad na 11, si Pancho Villa ay nagtungo sa Iloilo City para magtrabaho bilang isang shoe shine boy. Habang nasa Iloilo, may kinaibigan siyang isang boksingero na kinalaunan ay pareho silang tumungo ng Maynila para tuparin ang pangarap sa boxing. Unang lumaban bilang professional boxer si Pancho noong 1919 kontra kay Alberto Castro. Sa loob lamang ng 2 taon, siya na ang naging Philippine flyweight champion. Muntik nang kalimutan ni Pancho Villa ang sports ng boxing
nang mabastid siya ng niligawan niyang babae. Bumalik siya ng Negros noong 1922 para magretiro. Pero ang panawagan ng mga Pilipinong boxing fans ang nagtulak sa kanyang bumalik sa pagboboxing. May dalawang taong tumulong o gumabay sa boxing career ni Villa. Ang American boxing promoter based in Manila na si Frank Churchill at ang Filipino boxing manager na si Paquito Villa. Noong May 1922, nakatanggap si Villa ng imbitasyon galing sa isang sikat na boxing promoter na si Tex Rickard para lumaban sa Amerika. Tinanggap ni Villa ang imbitasyon, tumungo siya ng Amerika kasama si Churchill at Paquito Villa. Hindi pa nagtatagal sa Amerika si Villa, napasabak na agad siya sa laban at nakuha ang kanyang unang panalo sa Amerika. Maraming boxing aficionados ang nakuha ang atensyon sa panalo ni Villa at naikasa si Villa kontra sa Amerikanong flyweight champion na si Johnny Bob noong September 1922. Tinalo ni Villa si Bob, pinabagsak niya ito sa 11th round para mapanalunan ang American Flyweight Championship. Huling lumaban sa ring si Pancho Villa noong 1925. Si Pancho Villa ay pumanaw noong 1925 sa edad na 23. So yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW na mataas sa aking respeto. Kung nagustuhan niyo po ito aking video, paki-like at kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Rachel Aquino ng Italy at sa buong tropang Italia. Kumusta po kayong lahat? Kay Gilly Maylian de la Cruz, Sherwin Pajardo ng Qatar, L.A. Concepcion, Anton Luis Marbira ng KSA, George Tubtub, Jesse Tubtub, Alex Tubtub, Elmer Vargas ng Cayman Island at sa buong tropang Cayman Island. Kumusta po kayong lahat dyan? Kay Michael Handugan, Teddy Paigna, Roy Pax Ganya, Damien Petalco, Jason De Silva, Jose Gadjana ng Cavite, kay Joselito Provelda ng Kuwait, kay Jory Roby Debote ng KSA, kay Mr. Wilson Acop, kay Ariel, Alvin Magsino, Anthony Decembrano, Mark Abing, Rene Aluna ng KSA, Anjumar Rabelo, Billy Jubeldad, Bobby Ongsumico, Jonas, Alvin Tolosa, Jed Coranes Tabilla, Nerio Morsia, Yan Bad Sordi at kay Mr. Vladimir Bigsak. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.